sa lahat po ng mga tao na tumatahan sa buong sanlibutan. Kapayapaan ay sumaating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, tunay nga na ang dakila at banal na kalooban ng ating Panginoong Diyos ay atin na ngayon masusumpungan, sapagkat sa pamamagitan ng isang bayan na nakatala sa isang kalangitan, dito'y nahayag sa atin ang kanyang kagilagilalas na mga gawa na kung ating sasampalatayanan mga kapatid at mga kaibigan, tunay nga na tayo'y makakaasa sa kagandahang loob at kaligtasan na ibinibigay ng ating Panginoong Diyos. Ang iglesia ng banal na bundok ng Zion ay nakatala sa sangkalangitan, gaya ng sinasabi ng mga kasulatan, sapagkat itinayo ng Panginoon ng Zion, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Dito'y kitang-kita na pinapatunayan ng kasulatan na tanging ang banal na bundok ng Zion o kalipunan ng mananampalataya sa buong mundo, mga kapatid at mga kaibigan, ito lamang ang may natatanging kaugnayan sa ating Panginoong Diyos, magbuhat pa sa panahong nakalipas hanggang sa panahong darating. Ngayon, ipinapakilala sa atin mga kapatid at mga kaibigan bilang isang non-profit organization na ito'y independent, na ito ay natatanging organisasyon na ang Panginoon ang buo sa ating lahat mga kapatid at mga kaibigan, na dito tayo po ay walang kinaanibang ibang organisasyon, kundi ito'y natatangi, nag-iisa na ipinapakilala sa ating lahat, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Sino ang nagtayo, mga kapatid at mga kaibigan? Sapagkat itinayo ng Panginoon ng Zion. Nalalaman natin mga kapatid at mga kaibigan, at ito'y pinatunayan pa ng maraming bagay na nasa sulat. Masdan natin si Jesus na sumakdal at gumawa ng ating pananampalataya. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, ang bayan nakatala sa langit at sa lupa. Ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang ating tagapagligtas at gumawa ng ating pananampalataya. Saan tayo tutungo mga kapatid at mga kaibigan? Saan tayo magpupunta? Buong sanglibutan. Saan tayo magtutungo upang ang kaligtasan ay ating masumpungan? Tatapwat nagsilapit tayo sa bundok ng Zion. Narito ang pangako, mga kapatid at mga kaibigan, ang kaligtasan ay nagbubuhat sa banal na bundok ng Zion. Kaya't patuloy namin kayong inaanyayahan, mga kapatid at mga kaibigan, bilang lingkod at katiwala ng ating Panginoon, tayo pong lahat ay inaanyayahan na maging bahagi ng kanyang banal na bayan, ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. At dahil sa kayamanang iyan na natatago at nalilihim, na ngayon nahayag na sa buong sanlibutan, tayo rin ang bayang binirang ng Panginoon upang ibalik sa Kanya ang dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos ang humirang ng bayan. Magsiawit tayo may buong karunungan, mga kapatid. Ang Diyos ang humirang ng bayan, nakasakdalan ng kagandahan, at dito siya'y tataan, magpakailan pa man, sapagkat kanyang inibig, nadakong pahingan, inilagay niya ang haring pinasasaligan sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon. Pinupuri siya, sinasamba, inawitan siya ng mayroong pasasalamat.
bayan na hinirang ng ating Panginoong Diyos, patuloy nating ikagalak na ipahayag sa buong mundo ang kanyang kagila-gilalas ng mga gawa. Kung paano si Kristo'y nabuhay na muli. Ipahayag natin mga kapatid. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli, ay gayon din tayong mabubuhay maguli. Sa kawangisan ng kanyang muling pagkabuhay, taglay natin ay ang gayon ding pagkabuhay. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Hallelujah. Gaya ng lubos na pagkaalam na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos, mga galak tayong patuloy na itaas ang kanyang dakilang pangalan. Great and marvelous are thy works. Ipahayag natin mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous, Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. mga kapatid, patuloy nating italangin sa Panginoong Diyos na siya ang mamagitan sa lahat ng mga bagay. Dakilang Diyos, Ama, na aming nakilala sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, na ang aming Panginoong Kristo sa kanyang pagkabuhay na maguli. Tunay nga, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo ang dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa iyong kabanal-banalang butuhan. Amen.
Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat ang pagliligtas ay dumating na sa buong sanlibutan na sa pamamagitan ng iyong dakila at banal na bayan na panggagalingan ng kahayagan ng iyong katwiran. Tunay nga, Panginoon, na ang bawat salita, bawat titik na ipapahayag ng iyong mga lingkod, tunay nga, Panginoon, na ito'y napakadakila at napakahalaga, napakabanal, Panginoon, sapagkat dito makasalalay ang kaligtasan ng buong sanlibutan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat anuman ang dumarating na kabagabagan sa buong sanlibutan, anuman ang hilahil, kahirapan, ng kapighatian na dumarating dito, tunay nga, Panginoon, na ang iyong bayan ay patuloy na nagsisiyasa na ikaw ang siyang namamahala sa lahat ng mga bagay at ikaw ang namamagitan sa kalagayan ng lahat ng mga tao ayon sa tinakda at pasya ng iyong dakilang kalooban. Amen. Purihin ka, Panginoon, ang mabuting balita ay patuloy na mahayag sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlupos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Napakadakilang araw po ang aming ipinaabot na pagbati. Kapayapaan ay sumaating lahat sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Dumating na ang napakadakilang panahon ayon sa ipinasya ng Panginoon Diyos Amen. sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, na mahayag na ang kanyang kabutihan at kagandahang loob sa lahat ng mga tao sa maraming bansa sa buong sanlibutan. Sang-ayon po ba tayo? Amen. Iisa na lang po ang pag-asang nananabi sa lahat ng mga tao sa ilalim ng sinong na mga langit. Iisa na lang po ang solusyon na maaari nating paglagakan ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong lakas, ng buong paniniwala nating lahat, ang Panginoong Jesucristo. Maliwanag po sa atin, sa lahat ng mga nakakapanood ng programa ng Panginoong Jesucristo, na siya ang organizer natin. Siya yung nag-organize ng paniniwalaan natin bawat isa. Sumusunod tayo sa yapak ng Panginoong Jesucristo, sapagkat siya ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta na pinagtibay, pinatotohanan at sinaksihan ng mga banal na apostol sa atin na mga iniimbitahan sa panahon ng kawakasan, na dumating na ang pasya ng ating Panginoon Diyos na sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na isinugo, na ito yung pinaka buhay na pag-asa na paglalagakan natin ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong lakas at buong paniniwala at buong kaluluwa, na nasa kanya ang solusyon ng kaligtasan nating lahat. Maliwanag po sa lahat ng iniimbitahan na dumalo sa programa ng Panginoong Jesucristo, na siya ang organizer ng ating paniniwala. Siya ang author na gumawa ng matuwid na paniniwala nating lahat. Siya ang ipinako sa krus, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, binuhay siyang maguli. Maliwanag po ba? Amen. Mga kapatid at kaibigan, na tayong lahat talagang walang itinatangi sa imbitasyon niya, no? Na lahat naman tayo ay may pandinig at mayroong mga Bible sa ating mga tahanan. At dyan na natin i-focus yung ating pag-iisip, yung ating paniniwala sa hula ng mga banal na propeta, sapagkat sa silong ng mga langit, sa pangalan ni Kristo Jesus, masusumpungan natin ang kaligtasan natin bawat isa. Amen. Naunawaan po natin yung bawat magiging kaanib na iniimbitahan at naglalagak ng paniniwala bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Tayo ang inorganize niya na kaharian
na itinayo niya sa paniniwala. Amen. Maliwanag po ba? Kaya walang pinaaniban itong organisasyon, anumang organisasyon, pagdating sa spiritual na organisasyon, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo na nag-iimbita sa atin at tumatawag sa atin sa panahon ng kawakasan na ilagak na natin yung paniniwala natin ng buong puso, ng buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa, dahil siya ang organizer o nag-organize ng paniniwala natin bawat isa, na tayo ang susunod sa yapak ng Panginoong Jesucristo. Tayo ang mga hinirang at tinawag na maninindigan, na naniniwala na saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Maliwanag po sa atin, Amen. sa lahat ng iniimbitahan na makiisa na sa paniniwala na napapakinggan nyo, transparent sa social media na walang bayan. Kaya sabi ko, meron tayong mga Bible sa ating tahanan eh. Subaybayan nyo po kami at pakinggan natin mabuti, unawain natin mabuti. At pakinggan nyo po, unawain natin mabuti. Dahil sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoong Jesucristo, magbubunga tayo ng paniniwala, pag-ibig at pag-asa at kagalakan, pagtitiis. At talagang ang kaligtasan po, hindi madali. Talagang pagtitiisan natin na harapin ang hamon, ang kapalaran ng buhay natin dahil nasa panahon na tayo ng kawakasan at hindi na kaila at hindi na ligid sa atin. Ang tanda ng pagparito ng ating tagapagligtas ay natupad na ang mga hula ng mga banal na propeta. Sa muli niyang pagparito, sa langit at sa lupa, makakakita tayo ng mga tanda ng kababalagan. Ang buwan ay magiging animo dugo at ang araw ay magdidilim at magkakaroon ng paglindol sa iba't ibang panig ng mga bansa. Maliwanag po ba? Amen. At yan po yung nangyayari ng lahat at nagkakaroon na ng pagulong kalagayan o sitwasyon sa iba't ibang panig ng mga bansa. At sa ibang panig ng bansa, yung mga kagubatan talagang nasusunog na ang kagubatan. Maliwanag po ba? Napanood nyo ba sa social media o sa TV na nung isang araw yung karagatan bumula yung isang gawin ng parte ng Kabisayaan na nun lang nangyari sa panahon ng kanilang pamumuhay doon sa kanilang lugar. Di ba yan ay isang mga tanda na talagang nalalapit na ang pagparito ng ating tagapagligtas? Unawain natin mabuti na siya ngayon ay nag-iimbita sa ating lahat, sa lahat ng nakakarinig at nakakapanood ng programa ng Banal na Bundok ng Sayon, na ang banal na bundok po ng Sayon ay kaharian niya na itinayo niya sa paniniwala. Na ang pangalan ng banal na bundok ng Sayon tayo pong mga participant niya, tayo mga followers niya, na mga saksi na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Maliwanag po ba? Yung pangalan ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon, pangalan po yan ng buong delegasyon na nagpupulong, at ang pinagpupulungan natin at inaalala natin ay may hula ng mga banal na propeta na pinatunayan at pinagtibay ng mga banal na apostol sa mga nalalabing tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po ba sa atin, sa bawat individual na participant, sa bawat individual na mga mananampalataya na iniimbitahan na tayo, ang may pandinig ay makinig, unawain natin mabuti, at kung maunawaan po natin, ilagak natin yung ating paniniwala ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, upang tayo ay mapanatag na at mapayapa na tayo sa kalagayan natin, sa mga nangyayari sa buhay natin. Talagang inalihan na tayo ng kalituhan, ng takot, ng kagulumihanan. Hindi natin malaman paglabas natin ng bahay kung tayo may exempted sa mga salot na dumarating sa sanlibutan, na palakas ng palakas ang salot, na nagmamaterialize pa, nagkakaroon pa ng iba't ibang pangalan ng salot.
meron pong ginawa ang Panginoon Diyos na natupad, na nadidinig natin sa social media, na ipinapahayag, na ilagak na natin ang buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas at buong kaluluwa yung paniniwala natin lahat upang magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon at paniniwala. Amen po ba? Amen. Natupad po yung hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin, kaya tayo iniimbitahan eh. Marumi tayo, kaya tayo iniimbitahan. Maliwanag po ba? Amen. Pagdating sa Roma chapter 11 verse 32, ano po ang sinasabi doon? Sa mga iniimbitahan na nakakarinig ng tinig ng ating tagapagligtas sa panahon ng kawakasan, ano po ang nalagay sa Roma chapter 11 verse 32? Sapagkat ang lahat ay ikinulong ng Diyos sa kasuwayan upang siya'y mahabag sa lahat. Naunawaan po natin, nakulong tayo sa kasuwayan eh. Buhat pa sa pasimula, kaya iniimbitahan tayong lahat upang baguhin yung lakad ng paniniwala nating lahat. Dahil ang Panginoong Jesucristo ang maghaharap sa atin na walang dungis at kapintasan o kulubot man. Sa paniniwala po tayo iginagayak at inihahandang lahat. Dahil malapit na siyang pumarito, nagpapakita na siya ng mga tanda sa langit, sa lupa, sa dagat, at sa lahat ng dako ng mundong ito. Maliwanag po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang isinugo na siyang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na nung siya'y nagdusa on the cross, pinako hanggang kamatayan upang tubusin niya ang kasalanan ng marami. Dahil tayo ikinulong sa pagsuway sa ilalim ng silong ng mga langit. Maliwanag po ba? Alipin tayo ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Kaya iniimbitahan na tayong lahat. Ang imbitasyon niya, ang Diyos ay pag-ibig, wala pong bayad ditong napapakinggan yun ay pinapangaral sa social media on the air. Transparent po ito. Kaya, baka namdamin natin at pakaunawain natin na kaya tayo iniimbitahan para tayo linisin sa paniniwala. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na namagitan sa atin, siya lang po ang may kapangyarihan luminis ng maruming lakad ng paniniwala natin sa sanlibutan. Napapansin po ba natin na bakit tayo matatakutin? Dahil tayo ay marumi, kaya tayo matatakutin. Alipin tayo ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan, mga kaibigan at mga kapatid. Iisa lang po ang pangalan sa silong ng mga langit na isinugo, nalilinis ng maruming paniniwala natin sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Hindi po bago yung pandemya na lumilipon pagdating sa laman. Kundi sa pasimula pa lang, nagkaroon na tayo ng kamatayan, nawalay na tayo sa Panginoon Diyos eh. Dahil nadaya ni Satanas si Eva. Ang utos po doon, pagdating sa Genesis, huwag kakain ng bunga ng kahoy sa paraiso. Tinukso po ni Satanas si Eva, na paniwala ni Satanas si Eva, kaya naman, pumasok ang kasalanan. At si Eva, kaya tinawag ni Eva, si Eva po ang ina ng pinanggalingan ng lahat ng lahi ng laman. So, hindi pa tayo sinisilang ng ating mga magulang, covered na tayo ng kasalanan. Maliwanag po ba? Amen. Nawalay na tayo sa Panginoon Diyos eh. So, sino nag-isip at nagpasya at gumawa ng paraan upang lumingon tayo sa pinanggalingan natin? Masdan natin si Jesus na gumawa ng matuwid na paniniwala natin upang tayo makabalik doon sa pinanggalingan natin. Saan ang galing yung buhay natin? Babalik po tayo sa pinanggalingan ng buhay natin. Kaya nga, spiritual tayong nagpupulong o nag-aaralan para taglayin natin yung espiritu na nagbibigay buhay upang makabalik tayo doon sa pinanggalingan natin. Liligunin natin yung pinanggalingan na nating lahat eh.
Maliwanag po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang nag-i-erase ng maruming lakad nating lahat. Siya po ang nag-prepare ng maluwalhating iglesia na iaharap niya na walang dungis at kapintasan. Naunawaan po natin sa mga iniimbitahan. Kaya tayo iniimbitahan, nililinis na tayo sa maruming paniniwala natin. Aminin natin na tayo ay naalipin ng pasimulang aral ng sanlibutan mula Genesis after Revelation. Amen po ba? Wala naman tayong maipagmamapuri sa ating sarili, kundi sa pangalan ni Kristo Jesus, ilalagak na natin yung paniniwala natin upang makatyak na tayo na sa nangyayari at na namamasdan natin sa silong ng mga langit na yung mga sinabi sa mga banal na propeta ay nangyayari na. Amen po ba tayo ron? Amen. Nangyayari na po yung lahat ng mga sinabi sa mga banal na propeta. Nangyayari na eh. Ito, nadidinig ng Panginoong Jesucristo na pinapangaral sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Na ito pong iglesia ng banal na bundok ng Sayon ay pangalan ng kanyang kaharian. At tayo po ang nasasakupan nitong pangalan ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Iniimbitahan tayo upang tayo ay maglagak na ng paniniwala na saksi na tayo sa pagkabuhay ng maguli. Meron tayong pinaniwalaan na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na nangyari yung sinabi at pinatunayan at pinagtibay ng mga banal na apostol sa mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Amen. Hindi po madaling magmana ng buhay na walang hanggan. Isusuka natin yung walang kabuluhan paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kapupuutan natin yung kinamulatan natin sa sanlibutan na paniniwala. At magko-concentrate tayo, isisentro na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na yung ating tagapagligtas ay nagsakripisyo sa ating lahat upang tubusin tayo sa pagkakaalipin ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Maliwanag po sa atin. Aminin natin na talagang masakit ang katotohanan na napapakinggan natin. Yan po yung katotohanan na magpapalaya sa atin sa pagkakaalipin ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Nararamdaman nyo na alipin tayong lahat ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Kaya wala siyang itinatangi sa imbitasyon eh. Any organization, iniimbitahan tayong lahat. Maputi man, kayumanggi man, maitim man, maharli ka man, talagang wala nang diskriminasyon. Talagang pinag-ihiyawan sa social media yung imbitasyon ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Paniwalaan natin ang tapat. Maging saksi tayo ng ating tagapagligtas sa pagkabuhay niyang maguli. Siya ang may kapangyarihan na mamahala sa ating lahat sa paniniwalang espiritual. Siya ang may kapangyarihan maglayo sa atin sa panganib ng salot. Amen po ba? Amen. Hindi tao ang puprotekta sa atin. Maliwanag po ba? Ang Panginoong Jesucristo ang puprotekta sa atin forever and ever. Amen po ba? Amen. Alam niyo kung bakit idinidiin ito? Para magrema sa puso natin eh. Kaya aminin natin na tayo ay alipin ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Ipinaghihiyawan sa social media ang kabutihan at kagandahan loob ng Panginoong Diyos na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Amen po ba? Amen. Magsikuhan tayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Amen po ba? Amen. Ngayon, sa lahat ng nakakarinig at nakakapanood ng imbitasyon ng Panginoong Jesucristo, pinaunawa sa atin lahat, sa lahat ng iniimbitahan, na unawain natin, makinig tayo mabuti, at kung maunawaan natin,
Individual natin ilagay yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na ang tagapagligtas ang espiritu ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Sinabi ng ating tagapagligtas, sino man yung iniimbitahan niya na maglalagak ng paniniwala bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli, sinabi niya na hindi tayo mapapahiyang lahat. Na sa pagparito niya, kung mahayag siya sa alapaap, sa isang mata, yung nakikita niyong may kabulukan na katawan natin, sa pagparito niya, na tapat nating ingatan yung katwiran ng patotoo na saksi tayo na binuhay siya maguli sa ikatlong araw. Sinabi niya na hindi tayo mapapahiya kung mahayag siya sa alapaap, mahayag tayong katulad niya. Amen po ba tayo ron? Amen. Colossus chapter 3 verse 4 and 3. Roma chapter 8 verse 29 up to 30. Maliwanag po yan, pakibasa natin. Sa mga iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo na napapakinggan nyo sa social media, alam nyo, nasa pangalan ng ating tagapagligtas ang pag-asa na lang nating nananabi dito eh. Hindi tayo kayang iligtas ng kayamanan ng sanlibutan. Hindi tayo kayang iligtas ng ginto at pilak na pinagsikapan natin dito sa sanlibutan. Pawang ang lahat ng mga bagay ay mawawala ng kabuluhan at lilipas na ang lahat ng mga bagay. Amen po ba? Amen. Pero yung kanyang salita, gatundok man, mananatili, magpakailan-kailan pa ba? Naunawaan natin yung preparation ng pangalan ng kanyang kaharian na itinayo na hindi magigiba at hindi masisira na pinaghanda na ng tahanan sa langit. Kapatid at kaibigan, ikaw at ako yun. Anong bayad ho ito? Wala pong bayad dito. Ang magiging bunga natin dito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga pamilya at ng mga anak natin at mga apo natin na palakihin natin sa daan at landas ng Panginoong Jesucristo na sinabi ng ating tagapagligtas na paniniwalaan na tumawag sa atin at nag-imbita sa atin kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Maliwanag po ba? Amen. Ipamuhay natin yung hula ng mga banal na propeta na nangyari, pinatunayan sa mga banal na apostol at tinaksihan ng mga banal na apostol. Ang katunayan ng inyong napapakinggan ay pinapahayag sa social media na walang bayan na paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya tayo saksi sa pagkabuhay niyang maguli. Naunawaan po natin yung may mga relasyon na tinatawag na tinatataan na ng binhi ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Maging vigilant po tayo. Dahil napakarami nang lumitaw at naparito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na nagliliko o nagliligaw ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Listen carefully, people of Zion, nationwide, worldwide. Ipinaghihiyawan ng tinig ng ating tagapagligtas sa buong mundo upang marinig natin ito. Amen po ba? Amen. Alam nyo, ipinasya ng kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Cristo Jesus na bilang katulad yung tao na nakikita nyo sa social media, ipinasya po ng Panginoon Diyos ito sa pangalan ni Cristo Jesus na marinig nyo na ipahayag na walang bayan. Amen po ba? Kaya malawakan, nationwide, worldwide, ang imbitasyon niya sa lahat ng mga tao, sa silong ng mga langit, sa buong mundo, upang magkaroon na tayo ng pag-asa sa huling araw, sa panahon ng kawakasan. Marahil ang ibang panig ng mga bansa ay nagkakagulo na. Napapanood niyo ba yung Afghanistan? Talagang kung natin intayin na mas meron pang darating na talagang mas nakasisindak o nakanginginig na takot. Amen po ba? Hanggat may nalalagdi pa tayong lakas at hininga dito sa sandaigdigan, napapakinggan yung tinig na ipinapangaral sa social media na walang bayad eh. Na may pangako yung ating tagapagligtas na tumawag sa atin na paglalagaan natin ang paniniwala bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Ang pangako niya, kung mahayag na siya sa alapaap eh, tayong mga nag-iintay na iniimbitahan eh. Kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Na hindi tayo mapapahaya sa muli niyang pagparito dahil tinawag niya tayo pinili at hinirang eh.
Siya ang naghanda sa atin na walang dugis at kapintasan sa paniniwalang espiritual. Kaya kung siya'y mahayag sa alapaap, mahayag tayo katulad niya. Nasa isang kisap matay, may kabulukan eh. Mapapalitan ng walang kabulukan. Yan ho ang mangyayari doon sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po ba yung imbitasyon ng ating tagapagligtas na pinapangaral sa social media na walang bayad, transparent? Susundan natin yung yapak ng ating tagapagligtas. Meron ba tayong halimbawa na mababasa sa banal na kasulatan na sumunod din sa yapak yung mga tinawag at hinirang niyang mga banal na alagad? Meron po ba? Napakalinaw po sa bagong tipan. Yung mga banal na apostol, di po ba sila ang sumunod sa yapak ng ating tagapagligtas na tinawag ng ating tagapagligtas na nangaral na silang lahat ay saksi sa pagkabuhay na maguli? Na pinaghihiyawan ng mga banal na alagad o apostol na silang lahat ay saksi sa pagkabuhay na maguli? Ipinaghihiyawan sa atin ng mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po ba sa atin? Yung sumusunod sa yapak ng ating tagapagligtas, meron tayong katwiran o ruler o pamantayang ginawang halimbawa na susundan natin yung yapak ng ating tagapagligtas. Kung paano siyang nagdusa at nagsakripisyo sa krus hanggang kamatayan sa ikatlong araw, tinatunayan po sa lahat ng mga bansa nang buhayin siyang maguli sa ikatlong araw. Maliwanag po sa atin yung napapakinggan natin sa social media na walang bayan. Amen. Alam nyo, ang kaligtasan at pagpupulong ng kongregasyon o kapisanan ng ating tagapagligtas, ito yung kaarawan ng ating tagapagligtas doon sa mga iniimbitahan na ginugunita at inaalala na natin yung kanyang pagdurusa on the cross. Amen po ba? Amen. Ito yung kongregasyon na maluwalhati na meron tayong inaalala na ginawa ng ating tagapagligtas, yung sakripisyo sa ating bawat isa. Kung paano siyang namatay on the cross at nagbuhay siyang maguli sa ikatlong araw, di ba napakapalad natin na ginawa tayo ng gugunitain, aalalahanin bawat isa, na yung doktrineng napapakinggan natin dati, ilan man ang tawagin ng ating tagapagligtas sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga, iisa'y doktrina natin napakinggan na pinaniniwalaan natin lahat. Butismurado tayong lahat. Tumatahan ang katwiran ng binhi ng patotoo sa puso't isip natin na lumalabas at nahayag sa labi natin sa buong sanlibutan. Naging pagpapala tayo sa maraming mga listeners ng Panginoong Jesucristo na iniimbitahan upang ihanda sa buhay na walang hanggan sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Di po ba't nakagagalak sa bawat nagiging listeners o participant ng Panginoong Jesucristo na sa muli niyang pagparito kasama tayo, bahagi tayo dun sa paniniwala na napakinggan natin sa social media na pinahayag ang pag-ibig niya na walang bayan. Di po ba't nakagagalak na maghintay at magbantay sa muli niyang pagparito na may babalikan siyang kahariang itinayo niya sa paniniwala na tinawag niya na iglesia ng banal ng bundok ng Sayon na pinaganda niya na ng tahanan sa langit? Di po ba't mapalad tayo bawat individual na participant ng Panginoong Jesucristo na saksi sa pagkabuhay niya maguli? Meron tayong duty of man, merong buong katungkulan tayo na tinutupad at inaalala tuwing araw ng Sabat at pangingilin, at nagsisisi tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan na tayo italigaw dyan. Maliwanag po ba yung mga nag-iintay at nagbabantay sa buong mundo? Naririnig niyo po ba ako? Buong lakas po itong ipinapahayag sa social media na walang bayan. Para mamulat na tayo. Para makaalis na tayo. Makatalikod na tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Nararamdaman po ba natin yung presensya ng Holy Spirit, ng Panginoong Jesucristo, na may babalikan siyang kahariang itinayo niya, na pinangalanan niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na
Iisa lang ang nakatala sa langit. Iisa lang ang nakatala sa langit na dalisay na relihiyon na ipinaganda ng tahanan sa langit. Iisa lang ang dalisay na relihiyon na itinayo niya sa paniniwala na hindi na magigiba. Kaya maraming magigiba sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi madaling maligtas eh. Kapupuutan natin yung walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan eh. Biktima na tayo ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Natatagtagan pa ng mga kultura, tradisyon, yung lakad natin sa mundo. Maliwanag po ba sa atin, mga kapatid at kaibigan, na kapwa ko mananampalataya at naniniwala, na saksing tapat sa pagkabuhay na maguli, na naghihintay na at nagbabantay na datnan tayo rito na mga tapat na katiwala, na iniingatan natin yung utos na ibigin natin ang Panginoon Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Paniniwalaan natin yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na isinubo niya yung kanyang bugtong na anak na mamamahala sa atin lahat ngayon sa paniniwala. Maliwanag po sa atin. Amen. Ang pagpupulong natin, inaalala natin yung kabutihan ng Panginoong Jesucristo na ginawa niya on the cross. Iniintay na natin yung kanyang pagparito na datnan tayo na ito yung ipinagkatiwala sa atin, ito yung buong katungkulan ng tao na iniingatan natin, na pinaniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na ipinapo siya sa krus, tanda na pagtutumusin ng kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw po, binuhay siyang maguli. Amen po tayo doon. Amen. Nangyari po yung napapakinggan nyo eh. Nangyari po yan. Hindi natin po pwedeng takpan yan. Maraming nagtakip at sumira ng tipan ng Panginoong Jesucristo. Pero sa muli niyang pagparito, lahat ng sumira ng kanyang tipan, pananagutan niya. Nakuha niyo po? May consequence na darating sa lahat ng mga sumira ng kanyang tipan. Maliwanag po ba sa ating lahat, mga kapatid at kaibigan, na mga imbitado sa kasalang magaganap at imbitado sa huling hapunan? Tayo mga imbitado ang tinawag niyang kaharian eh. Dahil tayo ang imbitado sa huling hapunan na tutupad ng katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Naramdaman niyo yung merong matibay at matatag na relasyon sa Panginoong Jesucristo? Nagpapatotoo? Nararamdaman po ba natin yung presensya ng karunungan ng ating tagapagligtas na ang kaligtasan at buhay na walang hanggan eh, merong patotoo pinaniniwala ang nangyaring hula? Amen po ba? Amen. Sa Kanya lang manggagaling ang kapanatagan at kapayapaan ng ating paniniwala. Kaya kung ano man ang dumarating dito sa sanlibutan, hindi na bago. That is the sign of second coming of Jesus. So kaya tayo iniimbitahan, inihahanda na tayo sa muli niyang pagparito, nadatnan niya tayo, na maluwalhati na tayo, malinis na tayo, na dati tayong marumi, nilinis niya tayo sa lakad ng walang kabuluhang paniniwala nating lahat. Sangayon kayo ron, Amen. siya lang ang prinsipe na namamahala sa atin sa paniniwala na may kapangyarihang luminis sa maruming lakad ng paniniwala po natin. Siya lang ang namamahala sa atin, na naghanda sa atin, na sa pagparito niya aharap na tayo na wala tayong dungis at kapintasan sa paniniwalang espiritual. Hindi po tayo sa laman ihaharap. Sa paniniwalang espiritual tayo ihaharap. Amen po ba? Amen. Kaya wag natin isalig yung puso at isip natin sa mga bagay na temporary, nalilipas at namumulok at nasisira at naglalaho. Wala tayong pakikinabangan dyan, pansamantala lang po yan, temporary lang po yan. Amen po ba tayo ron? Amen. Siya lang ang makapangyarihang tunay at isang Diyos na maghahanda sa ating lahat. Naunawaan po natin, hindi na pangkaraniwan yung nangyayaring panahon sa panahon ng kawakasan. Amen. Mas higit na magkaroon tayo ng takot at panginginig
sa naririnig nyo binabalita sa social media na walang bayad. Napapakinggan na natin yung katwiran ng hukom ng mga hukom na paniniwalaan natin. Na yung hukom ng mga hukom ang maghaharap din sa ating lahat. Maliwanag po ba? Amen. Kaya po makiisa tayo sa paniniwala. At sabi ko nga, wala namang bayad dito, wala namang mawawala sa atin eh. Magkakaroon pa nga tayo ng katiyakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga pamilya. Lalo na sa dumarating na salot ng pandemya ng COVID. Siya lang ang may kapangyarihan na ilayo tayo sa kapahamakan dumarating sa sanlibutan. Naniniwala po kayo ron? Amen. Siya nga ang makapangyarihan, isang Diyos na niluluwalhati natin at pinapupurihan natin at ipinapahayag natin yung kabutihan at kagandahan loob niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo na walang bayad. Na ang pakikinabangan natin bawat isa ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating buong sambahayan. Naunawaan po natin yung napapakinggan nyo sa social media. Alam niyo talaga pagka ang Panginoong Kristo ang tumawag, ilalabas niya yung kanyang kalooban sa labi ng tinawag niya na itinayo niya na katulad ng tao. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung sumusunod sa yapak ng ating tagapagligtas. Ipinapahayag yung ginawa ng ating tagapagligtas kung paano siyang nag-sacrifice on the cross para sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Alam niyo, buong puso, buong lakas at buong pag-iisip na sa kalooban ng Panginoong Kristo, siya nagtakda nito sa panahon ng kawakasan. Dahil talagang marami nang lumitaw na sumira ng kanyang tipan na pananagutin niya sa panahon ng kawakasan. Ang may pandinig ay makinig at unawain natin sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo Jesus na paniniwalaan natin bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Naunawaan na natin kung bakit tayo iniimbitahan sa kasalang magaganap at sa huling hapunang magaganap sa muli niyang pagparito. Alam niyo yung hindi niyo pa uunlakan yung imbitasyon ng ating tagapagligtas, pananagutan po natin ito sa pagparito niya. Unawain natin dito pa lang sa salot na dumarating, nakakaroon na tayo ng takot Amen po ba? Amen. Mas higit tayong matakot sa napapakinggan nating tinig na ipinapahayag sa social media na walang bayad. Ito yung kabutihan at kagandahan loob niya sa lahat ng mga tao, nationwide, worldwide. Mga kapatid at mga kaibigan, unawain natin mabuti yung napapakinggan niyo sa social media. Ako po inaamay siya Panginoon Diyos Alam niyo ba yung nadidinig niyo nagsasalita sa social media? Galing po ito sa pagiging pasyente, mild stroke po ako. Pero unawain nyo, yung tinig na ipinapahayag ko sa inyo ngayon, na walang bayan, na pakikinabangan natin dito, buhay na walang hanggan. Alam nyo, isasawala niya ang kabaitan ng mababait. Isasawala niya ang kabutihan ng mabubuti. Isasawala niya ang karunungan ng sanlibutan. Amen po ba? Sang-ayon kayo ron sa muli niyang pagparito? Kung ang aasahan lang natin, yung gagawin natin at iisipin natin para makapaglingkod tayo, yung iisipin natin maging mabuti tayo sa Kanya. Useless po Mayroong sinabi ang Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na siya ang maghaharap sa ating lahat. Hindi sa pag-iisip natin, kundi ito'y sa pag-iisip ni Kristo Jesus na paniniwalaan natin lahat. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo yung sariling pasya ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Kaya ito po yung pasya ng Panginoon Diyos ngayon na napapakinggan natin sa social media. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po na sa panahon ng kawakasan, bilang taong katulad nyo, tawagin ako, gamitin ako, itayo sa harapan nyo na nadidinig nyo yung kanyang tinig na ipinapahayag ko sa social media na walang bayan. Alam nyo, sino man yung magmalaki sa Panginoon Diyos, wala namang kabuluhan. Amen po ba? Amen. Kasi dito lang sa pandemya dumating sa sanlibutan, nandito na ang buong mundo, natakot na ang buong mundo. Mas higit po tayo matakot sa Panginoong Kristo at makinig sa nadidinig yung tinig. Dahil alam niyo yung muli niyang pagparito, mas talagang nakasisindak
at nakakikilabot na takot pa ang mangyayari. Amen po ba? Amen. Mild pa lang yung nangyayari sa buong mundo. Mild pa lang po ito. Kaya napapakinggan yung tinig na pinapahayag ko na walang bayan. Kaya siya po ang nag-iimbita. Tao lang akong ganamit na katulad nyo na ibinukay labi ko sa kalooban ng Panginoon Diyos. Na yung buktong na anak na isinugo, ang tagapagligtas nating lahat. Lahat tayo mananalig at maglalagak ng buong puso at pag-iisip at buong lakas ng paniniwala. Iisa tayo ng doktrina na napakinggan sa social media na pinaniwalaan. Iisang katawan tayong lahat. Iisa yung espiritu nating lahat. Iisa yung bautismo nating lahat na pinaniwalaan. Iisa yung bautismong luminis sa ating lahat. Yung salitang napakinggan nyo bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Magbasa tayo, basahin natin yung mga pinangaral ng mga banal na apostol. Nung marinig yung salita na pinangaral ni Apostol Pedro, na bautismuhan yung mga nakarinig ng salita na bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Gayon din si Apostol Pablo. Amen po ba tayo ron? Amen. Alam niyo si Apostol Pablo, nung hinirang siya apostol sa kahintilan nagpakita ang ating tagapagligtas, hinirang siya ministro sa kahintilan Ginawa siyang ministro sa kahintilan, saksing tapat siya sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba tayo ron? Amen. Nakita niyo yung katayuan ni Apostol Pablo na meron siyang anointing ng Holy Spirit na nagpakita sa kanya ang tagapagligtas natin na Espiritu. At hinirang siya at ginawa siyang ministro sa kahintilan. Nasusundan niya yung yapak ng Panginoong Jesucristo. At tulad ng yapak ng mga banal na apostol na nag-ingat ng mabuting balita na napapakinggan nyo sa social media na pinapahatid, pinapahayag na walang bayan. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay pag-ibig, unlimited ang kanyang pagmamahal sa lahat ng mga tao sa silong ng mga langit sa buong mundo. Ayaw niyang mapahamak ang sino man sa atin ngayon sa panahon ng kawakasan sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Saan ayon kayo ron? Amen. Yan po ang ginawa ng ating tagapagligtas na sinabi niya na ipinapahayag ko sa social media na walang bayad. Kasi babalik siya, may babalikan siyang maluwalhating iglesia na pinaghanda ng tahanan sa langit. At yung bawat magiging participant o partakers ng Panginoong Jesucristo na may tatak ng binhi ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli, ang kaharian itinayo niya na hindi na masisira. Pinaghanda na ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Kaya, ang logic, maraming organisasyon na magigiba at masisira sa panahon ng kawakasan sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. So, naunawa na natin sa mga iniimbitahan na napapakinggan natin ang dinig ng ating tagapagligtas. Makibahagi na tayo, makiisa na tayo sa paniniwala, ilagat na natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa yung paniniwala natin na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli na siya ang magliligtas at mag-iiwas sa atin sa pandemya at salot na dumarating sa sanlibutan. Amen po ba? Nasa madilim na tayo ng sanlibutan, madilim na ang sanlibutan. Yung nadidinig niyong katotohanan bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli, ito yung ilaw na tumatanglaw sa atin sa madilim na sanlibutan. Ito yung landas ng daan ay pamumuhay natin patungo sa buhay na walang hanggan. Na sinabi ng ating tagapagligtas na kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Pero bago marating natin yung kinaroroonan niya, siya lang ang may kapangyarihan at kapamahalaan. Linisin tayo sa maruming lakad ng paniniwala ng sanlibutan ito dahil nabiktima tayo ng maruming lakad ng paniniwala. Genesis up to Revelation. Naunawaan po natin talagang ako'y namamangha sa kalooban ng Panginoon Diyos na inilalatag sa social media na walang bayan. Napakikinabangan ito ng marami.
Ito yung buong katungkulan ng tao. Na kaya tayo nilalang na tao upang gamitin niya tayong kayamanan niya sa kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Do you believe the Word of God in the name of Jesus in the resurrection? People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Naunawaan natin yung katungkulan natin bilang tao, kaya tayo ginawang tao. Amen po ba? Amen. Upang gawin niya tayong kayamanan, upang tayo ang magbalik ng kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, na ihayag natin yung kanyang kabutihan, yung pag-ibig niya sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan na walang bayan, na ang pakikinabangan natin dito, kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating buong pamilya. Sa napapakinggan yung pinapahayag sa social media. Maging vigilant tayo at maging aware tayo sapagkat na marami nang naparito na ginamit ang pangalan ng Panginoong Kristo at sinira ang tipan ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Maliwanag po ba? Amen. Ito hong napapakinggan nyo, yung sumusunod sa yapak ng Panginoong Kristo, siya yung organizer natin dito. Siya yung nag-organize ng paniniwala natin na wala tayong kinaaniban o kinauugnayan na anumang organisasyon. Kaya non-profit organization ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Dahil tayo yung pinagtutubos sa maruming lakad ng paniniwala ng sanglibutan, kaya siya ang organizer natin. Naunawaan na natin yung kalagayan natin bilang mga participant na naghihintay sa muli niyang pagparito, na mga faithful servant, na mga nabubuhay ng may pananampalataya, na saksi sa pagkabuhay na maguli. Naunawaan natin kung paano tayo inorganize sa paniniwalang espiritual, mga saksi sa pagkabuhay niya maguli, may mga tatak ng bilhin ng patotoo sa puso't isip natin, nahayag sa labi natin, social media, transparent na walang bayad, na pakikinabangan ng marami, na tatawagin at pipiliin at hihiragin ng Panginoong Kristo na itatayong isang matibay at matatag na kaharian na tunay na nakalulugod sa Kanya, na may takot at nanginginig na naglilingkod sa Kanya, na saksi sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Mga kapatid at kaibigan. Naunawaan na natin yung mga iniimbitahan na napakinggan niya yung tinig niya, yung kalooban niya. Kaya nga tinawag tayo mga faithful and wise servant. Ang katiwala sa atin, yung hula ng mga banal na propeta, na ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, yung ating tagapagligtas na pinako sa krus. Pinatunayan sa ikatlong araw, binuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Amen. Napakadakila po ng pag-ibig ng Panginoon sa pangalan ng Yesu Cristo sa buong mundo, sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Nationwide, worldwide. Lagi kong daing at lagi kong panalangin at sinihiling at sinihingi. At tuwing haharap ako sa bulwagan ng pulpitong ito, bagamat dipiktado ang aking pisikal na pagkatao, lagi kong inihiling na dinadalangin ko na ituwid niya at buuin niya ang salita ng pangungusap na mahahayag sa social media na maliwanag na gaya ng sikat ng araw, na mapapakinggan at maunawaan po natin lahat ito. Dahil ang katumbas ng parangalang ito ay hindi maitutumbas sa ginto at pilak na nasisira. Amen po ba? Kundi ang salitang napapakinggan nyo na pinapahayag sa social media ay mananatili na magpakailan-kailan pa man, gatuldok man ng kanyang salita ay mananatili na magpakailan-kailan pa man. Amen po ba sa atin, mga kapatid at kaibigan? Amen. Basahin ko ngayon po sa inyo. Basahin natin sa ating mga tahanan yung aklat ng Hebreo chapter 11. Lahat ng nananampalataya, isinulat dito sa aklat ng mga Hebreo kung paano sila bigyan ng tagumpay sa paglalakbay nila hanggang marating nila ang tagumpay bilang mga manlalakbay sa sanlibutan ito. Gaya natin ngayon, ang paniniwala ay siyang kapanatagan sa mga bagay na iniintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Naniniwala po tayo ron. Ngayon, ang paniniwala ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Alin po ba ang binabanggit dito?
na mga bagay na di natin nakikita na tayo ay payapa. Yung nag-imbita sa atin, sinabi niya, babalik siya sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Amen. Naparito na siya 2,000 years ago. Maliwanag po ba? Ngayon, yung pagparito ngayon ang iniintay at pinaniniwalaan natin. Pero yung pagdalaw niya, nangyari na po eh. Umakyat na siya muli sa langit eh. Paparito na siya uli para balikan yung sarili niyang bayang pag-aari. Kapatid, ikaw at ako yun. Ikaw at ako yun. Kaya yung nadidinig mong ngayon, ang paniniwala ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Paniwalaan natin yung naririnig nyo na pinapahayag ko na babalik siya ulit upang kunin niya yung sariling pag-aari. Dahil tayo mga iniimbitahan dito, ang partisipat ng Panginoong Jesucristo na naniniwala, na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, ang panatag at payapa dito, na naniniwala tayo sa mga bagay na di natin nakikita, na babalik na siya. Tayo yung katiwala na naniniwala sa pagkabuhay niya maguli, ang babalikan niya rito, ang sarili niyang pag-aari. Amen po ba tayo ron? Amen. Naunawaan natin na may katiyakan tayo sa pagparito ng ating tagapagligtas. Pinaniwalaan natin yung sinabi niya na ipinangaral ng mga banal na apostol at naririnig nyo ngayon na ipinapahayag ko sa buong sanlibutan na walang bayan. Paniniwala ang magbibigay sa atin ng kapanatagan at kapayapaan sa mga bagay na pinaniniwalaan natin na di natin nakikita, na sinabi niya babalik siya sa bayan niya na sariling pag-aari, na siya rin ang naghanda sa ating lahat at naglinis ng maraming lakad ng paniniwala natin. Naunawaan po natin yung pag-iintay natin. Kaya tayo nagpupulong. Kaya tayo nagkakaisa ng paniniwalang lahat eh. Nag-iintay na tayo dahil meron ng mga paalala, meron ng babala sa langit at sa lupa. Amen po ba? Amen. Amen. Mga kapatid at mga kaibigan, huwag tayong makitulad sa walang pananampalataya. Amen po ba? Kung di napapakinggan nyo, yung may pananampalataya na pinapahayag sa social media na walang daya, at sabi ko nga sa inyo, napakaraming naparito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na sinira yung tipa ng ating tagapagligtas. Kaya, pag binasa natin yung aklat ng Hebreo, isinulat ito upang maging halimbawa na maunawaan natin na yung bawat nananampalataya sa aklat ng Hebreo, binigyan ng mga tagumpay. Amen po ba? Amen. So napakarami nitong tagumpay na isinulat sa aklat ng Hebreo sa paniniwala. Amen po ba? Kaya mga kapatid, ito na yung last days, ano? Ito na yung inire-restore niya yung kanyang bayang nasira. Alam niyo kung ba't nasira yung bayan? Naligaw at naliko ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Ngayong naririnig na natin ang katotohanan na magpapalaya sa atin sa pagkakaliko ng paniniwala at pagkakaligaw ng paniniwala sa sanglibutan, buong tapang tayong humarap sa Panginoong Jesucristo na may pagpapakumbabang puso. Amen po ba? At talagang ilagat natin yung paniniwala natin sa ating Panginoong Jesucristo na mag-intay tayo sa muli niyang pagparito na datnan tayong mga participant at mga tapat na katiwala na iniingatan natin yung katwiran ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya alam nyo, yung mga banal na apostol, hindi na natin sila nakita ng mukhaan sa pisikal na katulad nyo eh. Pero nagagalak yung kanilang mga espiritu sa pamamahinga nila. Dahil merong napakadakilang katuparan ngayon sa mga tagapagmana ng kanilang ipinahayag. Na tayo yung mga tagapagmana ng kanyang pangako na nakakarinig ngayon na katotohanan na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Maliwanag sa atin yung paniniwala. Amen. Pag binasa natin yung aklat ng Hebreo, umpisahan natin sa chapter 11.
tapusin natin yung chapter ng aklat ng Hebreo, chapter 11. Sa paniniwala po, binigyan sila at pinatunayan na nagtagumpay sila. Amen po ba tayo ron? Amen. Amen. Kaya tayo iniimbitahan para ninisin tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. At pinagsasaliksik na tayo sa banal na kasulatan dahil alam natin, sa banal na kasulatan natin nasusumpukan yung paniniwalaan natin na dito lang may katiyakan ng buhay na walang hanggan na paniniwalaan natin na mayroong patotoo na ginawa yung ating tagapagligtas. Kaya iniimbitahan niya na tayo ngayon sa panahon ng kawakasan na ang kanyang layunin, ipangaral yung kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Kristo Jesus ng mayroong buong katapangan na ang lahat na makakarinig ay magkakaroon ng katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay na kung paano tayo pinagpapanawaan, meron tayong katiyakan sa pagbabantay at pag-iintay natin na naniniwala tayo na saksi tayong dapat sa pagkabuhay na maguli, may pag-asa tayo sa napakinggan po natin na kung siya paparito na, siya rin yung naghanda sa atin at nag-imbita sa atin, siya rin yung babago sa atin at magpapalit ng walang kabulukan sa mga bagay na nakikita nyo may kabulukan. Amen po ba? Amen. Amen. Naunawaan po ba natin sa paniniwala na siya yung nag-iimbita sa atin? Alam niyo, tao kung katulad niyo ibinubukan niya yung labi ko upang marinig niyo yung kanyang sinabi Yung mangyayari doon sa mga nag-iintay, yung mga nakikiisa sa pagpupulong ng araw ng Sabat, yung naniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli. Naunawaan po natin yung naririnig nyo sa social media. Kaya tayo iniimbitahan at upang makiisa tayo sa paniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, na nag-iintay tayo at nagbabantay sa muling ng pagparito, nadatnan tayo mga tapat na katiwala sa paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli. Naunawaan natin yung paglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Kaya tayo tinatawag, kaya tayo pinili. Ito yung buong katungkulan natin bilang tao na paniwalaan natin na Espiritu siya, kaya tayo saksi sa pagkabuhay niya maguli. Naunawaan po natin yung pagpupulong natin, kaya tayo nagpupulong. Inaalala natin yung kamatayan niya sa krus at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Naunawaan po natin na may katiyakan yung pinapahayag sa social media na sinabi ng ating tagapagligtas na sino man yung tinawag niya na tapat na iingatan yung katwiran ng pagkabuhay niya maguli, may katiyakan sa muli niyang pagparito na babaguhin niya sa isang kisap mata. Yung may kabulukang nakikita niyo sa atin sa laman, papalitan niya ng espiritu yan. Naunawaan niyo, yung regalong dala-dala niya sa muli niyang pagparito, yung everlasting life, magiging katulad niya tayo. Siya lang po ang may kapangyarihan at kapamahalaan bumago sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin kaya tayo nagkakaisa ng paniniwala? Naunawaan natin kaya tayo naglilingkod na tinawag? May iniintay tayong matutupad na sa pagparito niya. Babaguhin niya tayo sa isang kisap mata. Naunawaan po natin yung paniniwala? Amen. Maliwanag po ba na may nare-receive tayo na anointing, may nare-receive tayong wisdom, knowledge, faith, love, hope, joy. Yan yung bunga ng Holy Spirit sa atin na inaalin niya tayo at binibigyan niya tayo ng assurance of faith bilang mga nag-iintay sa muli niyang pagparito. Nawaan po natin yung paniniwala. Nagagalak po na sa pananampalataya, natatalastas natin na ang sanlibutan natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tingnan nyo, yung iglesia ng banal na bundok ng Zion, hindi ginawa sa mga bagay na nakikita, kundi ginawa at itinatag ang iglesia ng banal na bundok ng Zion na mga iniimbitahan na sa kasanang magaganap. Itinatag ang banal na bundok ng Zion sa mga bagay na di nakikita, na naririnig nyo, na paniniwala ang
hirang sa ating lahat at pagtatayo sa ating lahat ng isang matatag na kaharian na hindi masisira at magigiba, na may katiyakan na sa muling pagparito, tayo yung itinayo sa mga bagay na di nakikita, na nadidinig natin, paniniwalaan natin yung nagtayo sa atin. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli nung nagtayo sa atin. Sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, sabi ng Panginoong Jesucristo. Ano ang pangalan? May hula po yung maluwalhating iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato, mga saksi sa pagkabuhay na maguli yan. Di po ba yan yung babalikan niya na maluwalhating iglesia na itinayo ng Panginoong Jesucristo sa ibabaw ng bato? Di po ba't ang batong kinatatayuan ng maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan ipinaganda ng tahanan sa langit? Di po ba't ang batong kinatatayuan natin lahat ngayon ang batong panulong yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na tumawag at humirang sa atin at pumili? Nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Itinayo tayong lahat sa mga bagay na di nakikita. Kaya hindi tayo pinagtatayo ng building para doon tayo magsama-sama, kundi itinayo tayo, nagkakasama-sama tayo sa paniniwala na napapakinggan natin ay pinapahayag sa social media na mayroong katiyakan na inaaliw na tayo ngayon sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Inaaliw tayo, nasa muli niyang pagparito meron tayong pinaniniwalaan na sinabi ng ating tagapagligtas na saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Maliwanag po ba sa atin, natatag tayo sa mga bagay na di nakikita, na nadidinig natin sa social media, na paniniwalaan natin na nangyari yung sasaksihan natin Amen po ba tayo Ron? Amen. Klaro po ba sa atin doon sa mga nakakarinig? Klaro. Amen. Naunawaan natin na yung pakikiisa natin sa paniniwala meron tayong inaasahan na sa pagparito tanungin man tayo dahil tinawag tayo nakiisa tayo na sa delegasyon na naniniwala tayo bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Naniniwala tayo na siya na naglinis ng maraming lakad ng paniniwala natin. Agree kayo Ron? Amen. Yan ho ang mangyayari talaga sa mga nagpupulong ng mga iglesia na itinayo sa mga bagay na di nakikita. Hindi tayo itinayo sa mga bagay na nakikita. Sa mga bagay na di nakikita, naririnig natin sa social media, paniniwalaan natin yung yapak ng ating tagapagligtas na espiritu siya. Kaya saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Na kung mahayag siya sa alapape, mahayag tayo katulad niya. Kaya sinabi niya, hindi kayo mapapahiya Sangayon kayo Ron? Amen. Salita po ng tagapagligtas natin, yung nadidinig nyo sa social media, na siya ang nag-restore sa atin, siya nag-raise up sa atin, bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Ipinapangaral ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pangalan ni Kristo Jesus ng buong katapangan. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? May katiyakan yung maniniwala at makikisa sa paniniwala sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo yung may mga kapanatagan at yung mga payapa na nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito na daratnan tayo na panatag tayo bawat isa. Siya nag-alis ng takot sa atin Siya nag-alis ng kalituhan natin sa daigdig na ito. Siya yung ilaw na tumataklaw sa atin sa paglalakbay natin sa sanlibutan ito Mga saksi tayo sa pagkabuhay na magulit, mga tatak tayo ng binhi ng patotoo. Alam niyo, napakaraming mga magigibang mga organisadong, mga sikat na mga samahan o mga organisasyon sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Pero sinabi niya, yung mga tinawag na inimbitahan, yung pinili niya, hindi na masisira, hindi na magigiba Sabi niya, tunay na nakalulugod yung kanyang kahariang itinayo Tunay na nakalulugod sa kanyang pandinig at kanyang paningin. Dahil siya ang nagtayo ng kanyang kaharian at ang kaharian niya rito, yung bawat partisipan ng Panginoong Jesucristo na itinayo tayo sa mga bagay na di nakikita. Itinayo tayo sa paniniwalang espiritual.
Amen po ba? Amen. So, nakagagalak po, mga kapatid at mga kaibigan, purihin ng Diyos ng Israel sa pangalan ni Kristo Jesus sa pulo ng mga dagat. Luluan natin na ang Diyos ng Israel sa silangan sa pulo ng mga dagat ng kanyang tunay na tinawag, na itinayo, na kaharian, na hindi masisira at tunay na nakalulugod sa kanyang pandinig at paningin sa langit. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung sulat ni Apostol Pablo sa mga kapatid natin dun sa mga taga-Roma. Sapagkat dito, ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa paniniwala. Nakakapin natin, nag-gets po natin, nahayag ang katuwiran ng Panginoon Diyos na ito'y na kay Kristo Jesus din naman bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Nahayag ang katuwiran niya sa pamamagitan ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Hanggang sa paniniwala, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng paniniwala. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit, laban sa lahat ng kasamaan at kaliguan mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kaliguan. Naunawaan natin, laban sa kasamaan ng mga tao na sinasawata ang katotohanan. Pinapalitan ng kasinungalingan ang katotohanan. Ayan po, nahayag na sa iglesia ng banal ng bundok ng Zion ang katwiran ng Panginoon Diyos sa paniniwala. Kaya sasawatain niya na ngayon ang kasamaan ng mga tao na pinalitan ng kasinungalingan ang katotohanan. Amen po ba? Na ang katotohanan ay nahayag na ang katwiran ng Panginoon Diyos na ito'y na kay Kristo Jesus din naman bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Sang-ayon kayo ron, mga kapatid at kaibigan, na di malirip na kagalakan, di malirip na kaligtasan itong tatamasain natin na bahagi tayo sa pagpupulong ng kanyang kaharian ay tinayo sa panahon ng kawakasan na kanyang babalikan. Na tayo yung mga nagtitiis dito na nagpupulong at nag-iintay sa muli niyang pagparito, na datnan niya tayong puspos ng pagtitiis, puspos ng sakripisyo, puspos ng pakikipaglaban sa walang kabuluhang mga kasinungalingan ng aral ng sanlibutan. Amen po ba tayo ron? Amen. Mga kapatid at kaibigan, kaya po hindi nasumpungan ng kaipokritohan ng katotohanan na inyong napakinggan transparent sa social media. Sapagkat ang nakakilala sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito ay pinapahayag ng Diyos sa kanila. Tatawag po natin, sapagkat ang nakakilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Hayag na po ba sa atin yung nakakilala sa Panginoon Diyos? Amen. Ipinahayag ng Diyos sa atin ito bilang saksing tapat sa pagkabuhay niyang maguli. Bilang saksing tapat sa pamamagitan ni Yesu Kristo na ating tagapagligtas, na inalis tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Hayag na po ba sa atin? Amen. Ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos, hayag na sa mga mananampalataya ngayon. Wala pong bayan dito. Yung nahayag na naririnig nyo ngayon sa social media, ang bunga nito, kaligtasan ng ating mga pamilya. Sapagkat nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y pinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin, ang sanlibutan ay nakikitang maliwanag sa pagkaunawa sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggang niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang maging dahilan. Naunawaan po natin. Kaya po transparent ito, lahat ng may pandinig ay makinig, unawain na natin at wala tayong magiging dahilan ngayong panahon ng kawakasan dahil nahayag na ito sa mga iniimbitahan sa huling hapunan sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Kaya ang imbitasyon ng Panginoong Jesucristo walang exempted eh. No discrimination eh.
Wala siyang itinatangi eh. Kaya sabi dito, sapagkat ang mga bagay niyang nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanlibutan, ay nakikitang maliwanag sa pagkaunawa. Sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang maging dahilan. Nahayag po ba ang larawan ng pagka-Diyos ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli? Wala na tayong magiging dahilan dito. Hindi tayo makakatanga sa Panginoong Jesucristo ngayon. Nadinig natin sa social media to. Kaya kapayapaan ay sumaating lahat, mga kapatid at kaibigan, bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Nahayag sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y pinahayag ng Diyos sa kanila. Wow, nakagagalak. Pinapahayag sa atin ito ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa lahat ng iniimbitahan eh. Upang wala tayo maging dahilan. Amen po ba? Kaya, ang may pandinig, makinig, unawain natin mabuti at kung maunawaan natin, ilagat natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na ang ating tagapagligtas ang isinugo upang mahayag ang larawan ng pagka-Diyos ng ating Panginoon Diyos upang tayo walang maging dahilan bawat isa. Amen po ba? Kasi mananagot na tayo ngayon eh. Nadinig na, nahayag na sa social media, transparent, nationwide, worldwide, ang kanyang pagka-Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Wala tayong magiging dahilan. Magtago man tayo sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng tubig, magtago man tayo sa Mars, sa anong planet dito sa Earth, wala tayong magiging dahilan. Nahabulin pa rin tayo ng salot dun eh. Kasi nahayag na eh. Nahayag na sa social media ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Alam niyo yung mga magtitira dun sa Mars, hindi rin magtatagal eh, babagsak din eh. Hindi natin pwedeng takasan ng Panginoon Diyos. Amen po ba? At tatandaan natin yung paghira kay Propeta Jonas. Gusto takasin ni Propeta Jonas ang Panginoon Diyos. Dahil lamas na ng Panginoong Diyos ang Niniebe. Naging masama na ang lakad ng Niniebe. Pinutusan si Propeta Jonas na papuntahin sa Niniebe upang magkaroon ng pag-asa ang Niniebe. Ayaw ni Propeta Jonas. At tinalikuran niya tumalo si Propeta Jonas, tinatakasan niya ang Panginoon Diyos. Kahit siya sumakay si Propeta Jonas, talagang niyayanig yung hanggang sa sumakay siya doon sa isang sasakyang pandagat. Eh maging yung naghahanggan mo sa sasakyang pandagat, talagang ang alon eh, napakalalaki, talagang nahintakutan yung sinakyan ni Propeta Jonas at ipinagtatapon sa tubig ng dagat yung kanyang mga daladala at talagang yung kanilang sinasakyan eh, tinatakay ng malalaking alon, ano po, at nanalangin yung mismo nangangasiwa nung sinasakyan ni Propeta Jonas eh, na patawarin siya sapagkat mula nung naisakay nila si Propeta Jonas eh, talagang nagkaroon ng kalamidad na malalakas dahil talagang tumatakas si Propeta Jonas eh. Dahil pinapupunta siya sa Niniebe, talaga malilipon yung Niniebe kung hindi na ipapahayag yung kalooban ng Panginoon Diyos dun eh. Malilipon. Hanggang sa inihagi si Propeta Jonas sa dagat at siya ay sinagpan ng malaking balyena at nabuhay namalagi si Propeta Jonas sa isang malaking isda na balyena sa ilalim ng loob ng tiyan ng balyena na 3 araw at 3 gabi. Amen po ba? Amen. Gayon din ang anak ng tao nang siya ay namalagi sa libingan ng 3 araw at 3 gabi, sa 4 araw binuhay na siya maguli. Tama po? Amen. Sa 4 araw binuhay na ang anak ng tao. Pinakita na yung larawan ng pagka-Diyos ng ating Panginoon Diyos na Espiritu ang Diyos natin. Iisang Espiritu. Amen po ba? Ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Ngayon, iniluwa si Propeta Jonas sa Niniebe.
Ilan ang bilang ng population ng Nineveh? So, nagsalita at nagpahayag si Propeta Jonas. Alam nyo, natinig ng King of Nineveh. Pinag-fasting niya yung nasasakupan niya. Tinupad nila yung sinasabi ni Propeta Jonas. Alam nyo, hindi nilipo ng Nineveh. Nadinig yung tinig ng Panginoon Diyos na sinabi ni Propeta Jonas. Sa panahon ng kawakasan, nadidinig nyo rin ang tinig ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na talagang magkakaroon na ng paglipol sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ko nga kanina, nadidinig natin, hindi natin matatakasan ng Panginoon Diyos eh. Narinig nyo na yung buktong na anak na isinubo eh. Amen po ba? Amen. Ito yung tatak na nakailalagay sa puso natin at isip natin na hindi nawawala sa labi natin eh. Walang kapangyarihan ng salot ng sanlibutan na kinatatakutan natin eh. Dahil natatakot tayo sa Panginoong Jesucristo natin dahil siya makapangyarihan at siya lang ang mag-iingat sa atin dito sa sanlibutan eh. Amen po ba? Amen. Kaya na tayo, tignan mo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan upang iharap na walang dungis at kapintasan eh. Ano kapangyarihan ng COVID-19? Eh kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Magiging espiritu rin tayong katulad niya. May kapangyarihan may COVID-19 dito sa magiging espiritu tayo. Kayo po, bulay-bulayin natin sa ating puso at pag-iisip. Naunawaan natin yung paniniwalaan natin na pinapahayag sa social media na walang balan. Paniniwala ang maghahatid sa atin sa kaligtasan. Naunawaan natin na wala na tayong magiging dahilan ngayon dahil nahayag na ang kagandahang loob at kabutihang loob ng Panginoon Diyos na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang maging dahilan. Amen po ba? Amen. Alalahanin natin, mga kapatid at kaibigan, ano man nang natapos natin sa buhay, ano man ang meron tayo ngayon, magpakumbaba na po tayo. Dahil talagang may hangganan lang ang ilalagi natin sa daigdig na ito. Dahil ito na yung ipinasya ng Panginoon Diyos na nadidinig natin sa social media na walang bayad. Ang pakikinabangan nating regalo dito, forever and ever, everlasting life. Amen po ba? Kaya unlimited ang pag-ibig niya sa buong mundo eh. Pinapahayag na walang bayad eh. Kaya wala tayong magiging dahilan at hindi natin siya matatakasan ngayon. Nahayag na ang larawan ng pagka-Diyos ng ating Panginoon Diyos upang sila'y walang maging dahilan. Nahayag na nung isugoy buktong na anak ng buhayin maguli sa ikatlong araw. Gusto nyo madinig ngayon yung pagpapatunay doon sa aklat ng Gawa chapter 17 verse 30 na lahat ng lahi ng Panginoon Diyos, mga kapatid at mga kaibigan, lahat ng nakarinig na nahayag na ang pagka-Diyos upang tayo walang maging dahilan, lahat ng nakarinig, eto po, babasahin ko po sa inyo, napakadakila po nitong panahon ng kawakasan sa mga naghihintay, sa mga nagbabantay sa muli ng pagparito na talagang binibigyan na tayo ng napakadakilang katiyakan sa paghihintay na nahayag na ang kapangyarihan ng pagka-Diyos ng Panginoon Diyos sa ating lahat ngayon na bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli ng ating tagapagligtas. Talagang sa imbitasyon ipinaghihiyawan na magpakumbaba na tayo. Yamang tayo ng ilahi ng Diyos. Ayan, nahayag na ang buong kapangyarihan ng pagka-Diyos niya na hindi natin siya matatakasan. Amen po ba? Nahayag sa mga lahi ng Panginoon Diyos Sa pagbabagong lahi, lahat ng nagsisunod sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ating tagapagligtas na nag-iimbite. Lahi na tayo Amen po ba tayo ron? Amen.
yamang tayo may lahi ng Diyos, ay hindi natin marapat isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato. Naunawaan natin? Hindi natin iniisip na sa katalinuhan ng tao katulad siya ng ginto o pilak o ng bato na inukit sa kabihas na ng katalinuhan ng tao. Kundi bilang lahi ng Panginoon Diyos bilang mga anak ng Diyos ang iniisip at pinaniniwalaan natin, ang Diyos Espiritu, walang laman, walang mga buto. Dahil tayo saksing lahat sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Dahil nahayagan buong kapangyarihan ng larawan ng pagka-Diyos ng Panginoon Diyos sa Panginoong Kristo na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Kaya hindi tayo makakatalikod, hindi tayo makakatakas ngayon dahil nadidinig na natin sa social media to. At hindi naman naaalis sa social media to. Talagang madidinig nyo ang tinig niya na nanggagaling sa banal na puntog ng sayong. Na sinasabi doon kay Propeta Joel makinig na ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit nang dumating. At lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo mga yaong pinili at tinawag at tinirang na pinaglaanan na ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan sa langit. Amen po ba? Amen. Napakadakila, mga kapatid at kaibigan, napapakinggan nyo na pinapahayag sa social media na walang bayad. Naunawaan po natin, yamang tayo may lahi ng Diyos ay hindi natin marapat isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pila. Hindi natin iniisip na katulad siya ng ginto o pila o ng bato na inukit sa kabihasnan at katalinuhan ng tao. Kundi talagang buong puso, nung tawagin tayo ay iniisip natin at pinaniniwalaan natin ang Diyos natin ay Espiritu, walang laman, walang mga buto, kaya saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Sang-ayon po tayo ron? Amen. Ito po, Book of Acts chapter 17 verse 31. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niya maguli sa mga patay. Ito yung huling araw. Ito yung katapusan ng sanlibutan, yung huli niyang pagparito. Nagtakda na siya ng isang araw. Alin yung isang araw na itinakda? Ito yung last days. Amen po ba? Nahayag na ang pagka-Diyos niya bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. Ito na yung last days, ito na yung huling araw. Kaya nga sa lahat ng nakakarinig, unawain na nating mabuti. Amen po ba? Dahil binibigyan na tayo ng kapanatagan at kasiguraduhan sa pag-iintay at sa pagbabantay natin na kung siya mahayag din tayo katulad niya. Kaya sinabi niya, sa lahat ng iniimbitahan niya, na nahayag sa atin ng larawan ng pagka-Diyos ng ating Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli, sinabi niya hindi tayo mapapahiyang lahat Naniniwala kayo ron sa sinabi ng ating tagapagligtas? Hindi may katiyakan pa na tayo sa pag-iintay sa sinabi ng ating tagapagligtas na narinig nyo na binahayag sa social media na walang bayan. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung nakikiisa sa paniniwala sa hula ng mga banal na propeta. May kapanatagan sa pag-iintay at pagbabantay natin na kung si Papa Rito na. Siya yung nag-organize ng paniniwala natin. May iniintay tayo kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Sang-ayon kayo ron, kapatid at kaibigan. Amen. Magpasid tayo sa buong mundo, hindi na pangkaraniwan ang nangyayari sa buong mundo. Ito yung buhay ng pag-asa, ito yung solusyon ng kalungkutan natin at kapigatian at takot natin. Nasa pangalan ni Kristo Jesus, ang pag-asa na lang nating lahat na nalalabi dahil siya ang napakadakilang organizer ng paniniwala natin. Siya ang nagtayo sa atin na walang kinauugnayang ibang organisasyon. Amen po ba? Naunawaan natin na yan yung selyo ng paniniwala natin, na siya yung nag-organize ng paniniwala natin. Amen po ba? Napakapalad natin sapagkat tayo ay makakatakas sa ilalim ng sumpa ni Satanas. Amen po ba? Ito po sinasabi sa unang Timoteo. Bukod dito ay dapat din namang siya ay magkaroon ng mabuting patotoo ng nasa labas, baka mahulog sa kapintasan at silo ng dyablo.
Naunawaan natin yung mabuting patotoo na kung paano inalis tayo sa silo ng dyablo. Naunawaan po natin yung mabuting patotoo na ginawa ng ating tagapagligtas. Baka mahulog tayo sa kapintasan at silo ng dyablo. So maliwanag na ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, may patotoo na ginawa na pinaniniwalaan tayo nung nag-imbit at tumawag sa atin sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Naunawaan po natin yan. Amen. Nailigaw tayo ni Satanas sa paniniwala, kaya pagsisisihan natin yung walang kabuluhang lakad ng paniniwala. Kaya nagpapatotoo po tayo ngayon sa panahon ng kawakasan. Naunawaan po natin, nakuha po natin yung tinawag na ginawang katiwala ng kanyang banal na bayan na sariling pag-aari, na mayroong patotoo na ipinapahayag sa social media, mayroong selyo, mayroong tatak ng patotoo doon sa mga nakakarinig na tatakasan natin ng sumpa ng aral ng sanlibutan dahil nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Satanas ang buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. 2 Timothy chapter 2 verse 26. At sila'y makawala sa silo ng dyablo na bumihag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Tingnan niyo ho. Kung hindi nagsugo ng mabuting patotoo, makakawala ba tayo sa silo ng dyablo na bumihag sa atin? Minagaling ng Panginoon Diyos ito sa sarili niyang pasya at kalooban. Na isugo niya at patunayan niya na binuhay niya maguli sa ikatlong araw yung ating tagapagligtas na paniniwalaan. Na nagtakda ng huling panahon, nahahatulan niya sa pagkabuhay ng maguli ang lahat ng mananampalataya at di mananampalataya. Amen po ba? Amen. Kasi, bakit pati mananampalataya na nakarinig ay hahatulan? Kasi maraming manlalamig ipagpapalit yung paniniwala sa mga bagay na temporary dahil dumarating na ang kahirapan sa sanlibutan. Amen po ba tayo? Amen. Kaya maging matibay at matatag tayo sa panahon ng kawakasan. Kaya may bilin sa ating lahat, mga kapatid, sa aklat ng Juan chapter 2 verse 27, maging vigilant tayo at hindi tayo pwedeng turuan ng sino mang paparito sa pangalan niya na nangangaral. Dahil meron tayong patotoo na ginawa niya na ibinigay sa atin na paniniwalaan tayong lahat. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung ginawa niya na ibinibigay sa atin ngayon, yung buong baluti ng kapangyarihan bilang mga nakikibakat, nakikipaglaban sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan na tayo ay diyan tinubos at tayo ay naalitin ni Satanas sa paniniwalang walang kabuluhan dahil sa mabuting patotoo upang ngayon ay hindi na tayo mailigaw pa at mailigo pa ni Satanas sa mga ministro na naparito na nagliligaw ng aral nagliligaw ng paniniwala sa sanlibutan. Maliwanag po sa atin. Amen. Dahil paalala sa atin ni Apostol Juan na hindi tayo pwedeng turuan ng mga paparito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na nagliligaw sa paniniwala sapagkat tayo may tinanggap na merong ibinigay sa atin ng ating tagapagligtas na tutuparin at aalalahanin natin na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Magpapatotoo tayo sa buong sanlibutan, magiging channel of blessing tayo sa mga kapatid natin, napipisanin niya at ihahanda niya na maghihintay at magbabantay sa muli niyang pagparito na ginawa niyang mga faithful and wise servant. Nagigets natin, nakukuha natin. Ang bawat individual na participant ng Panginoong Jesucristo, saksi sa pagkabuhay na muli, may tinatanggap na baluti sa Panginoong Jesucristo, may katwiran siyang ibinibigay sa iyo at sa ating lahat na nakakarinig ng kanyang imbitasyon. Amen po ba? Amen. Kaya tayo po ay mag-iintay na ng mayroong kapuspusan ng pananampalataya. Kaya hindi na tayo maililigaw ng mga lumitaw ng mga mandaraya sa sanlibutan dahil mayroong ibinigay sa atin na tinanggap tayo na mabuting patotoo ng ating dakilang guro. Tinanggap tayo mabuting patotoo ng ating organizer na nagtayo sa atin sa paniniwala na hindi masisira at hindi na tayo maililigaw pa ng mga mandarayang mga ngaral sa sanlibutan.
dahil mayroong gumawa ng mabuting patotoo nang siya ipako sa krus, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami sa ikatlong araw, binuhay na siyang maguli. Naunawaan po natin yung mabuting patotoo. Pagdating sa aklat ng John chapter 5 verse 9, 10, 11, 12, 13 up to 14. Pakisundan nyo kami. Ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, meron pong patotoong pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. Kaya po yung katiyakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga pamilya, ingatan natin yung napakinggan natin. Iaral na natin, turo natin sa mga anak natin, sa mga apo natin, upang lumaki sila ng may pananampalataya. Amen po ba? Amen. At yung sinabi ni Apostol Pedro sa chapter 1 Peter chapter 2 verse 9, tayo ang bayang sariling piniling pag-aari, na ginawa tayong mga saserdote o ginawa tayong mga gagawa bilang sarili niyang bayang pag-aari. Amen po ba? Amen. Na ipinapahayag natin yung karangalan nung tumawag at nag-imbita sa atin sa madilim na sanlibutan dahil ang buong mundo'y nabatbat na ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Kaya, ito po yung mabuting patotoo na napapakinggan natin sa social media na sa paniniwala tatanggapin natin ang tagumpay at buhay na walang hanggan ng mga nag-iintay sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na sinabi niya na kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Naniniwala kayo ron, mga kapatid at kaibigan. Amen. At sinabi na nag-iimbita sa atin pagdating sa Revelation chapter 7 verse 22, nawain natin mabuti itong vision na mangyayari, yung pangitain na mangyayari na sa atin, na mga nag-iintay at nagbabantay, sa mga nagtitiis, nabubuhay ng may pananampalataya, na mga nag-iintay at nagbabantay sa muling pagparito ng ating tagapagligtas, na nananabik, na kung mahayag na siya sa alapaap, mahayag na rin tayong kalarawan niya. Amen po ba? Amen. Sinabi niya sa lahat ng iniimbitahan niya, narito ako'y madaling pumaparito. Kung paano nakita siyang dalawang lalaking taga-Galilea na umakyat sa langit, gayon din ang larawan niya sa muli niyang pagparito. Nanawaan natin yung katiyakan ng pag-iintay natin sa paniniwalaan natin na saksi tayo sa pagkabuhay na magmuli. Kung paano umakyat siya sa langit na espiritu, gayon din siya paparitong espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng nagbabantay at nag-iintay at nagtitiis sa pag-iintay at pagbabantay at nabubuhay ng may pananampalataya bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya magmuli, kung mahayag siya, mahayag tayong katulad niya na sinabi niya na hindi tayo mapapaya sa muli niyang pagparito. Amen po ba kayo? Kaya Amen. sinabi niya, mapalad ang nag-iintay sa muli niyang pagparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Naunawaan natin yung lalim na meron tayong pinaniniwala ang hula ng mga banal na propeta sa pag-iintay natin at pagbabantay natin na ang ating tagapagligtas na paparito, na siya yung nag-organize ng paniniwala natin, ang iniintay natin, nakatuparan ang hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Narito, ako ay madaling pumaparito. Na-accept natin, na-appreciate natin, acknowledge natin yung sinabi niya. Narito, ako ay madaling pumaparito. Wow, nakagagalak po doon sa mga naghihintay at nagbabantay. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, kapayapaan ay sumagana sa ating lahat bilang mga watchman servant na saksi sa pagkabuhay ng magmuli. Kami po ay nagagalak at nagpapasalamat sa lahat ng mga listeners at partakers ng ating Panginoong Kristo na saksi tapat sa pagkabuhay ng magmuli. Nagagalak po kami at nagpapasalamat kami dahil ang Panginoong Kristo talagang puspos ng pag-ibig sa ating lahat. Ayaw na tayo mapahamak dito sa sanlibutan sa muli ng pagparito. Amen po ba? Maliwanag po ba sa mga listeners ng Panginoong Kristo?
Kaya ang pagbati namin bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli, kapayapaan ay sumaating lahat. God bless people of Zion. Thank you, Lord, in the name of Jesus and the resurrection. Amen, amen, and amen. Tunay nga mga kapatid at mga kaibigan na tayong lahat na dinatnan ng katapusan ng sanlibutan, isang dakila at banal na bagay ang patuloy nating pakaingatan ang pakikipagtipan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo upang tayo mga kapatid at mga kaibigan ay iwas ng Panginoon ayon din sa kanyang sariling kalooban at pagpapasya ukol sa panahong darating kung saan ang kanyang kapuotan ay patuloy na mamamalagi. Ang kanyang galit at ot ay mararanasan ng buong sanlibutan. Kaya bilang bayan na patuloy na hinihirang ng Panginoon at tinitipon, ito ang isang dakilang panahon upang ibalik natin sa kanyang dakilang pagpupuri at pagpapasalamat. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Awitin natin may buong kagalakan, mga kapatid. Oh, thank you, God, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy tayong magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na aming nakilala sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo, ang Diyos ng pag-ibig, Hari ng kapayapaan. Tunay nga, Panginoon, na nagagalak ang aming mga puso at ang aming mga pag-iisip. Buong kalakasang tinatanggap ng aming kaluluwa ang mga pagkain na bubuhat sa iyo, na anupat ito ang patuloy na mamamagitan sa aming kalagayan bilang mga tao, bilang iyong mga lingkod, bilang iyong mga tagapagbantay, na nananatiling tapat sa pagpagtipan mo sa amin. Amen. Salamat, Panginoon, at nagagala kami na patuloy na gamitin kasangkapan upang ang katwiran mo ay mainayag sa buong sanlibutan, na sa pamamagitan nito, ito ang mag-iiwas sa amin sa yungkot na darating sa panahon pang kinakaharap namin. Salamat, Panginoon. Nagagala kami na patuloy kang papurihan, patuloy kang luwalhatiin, dakilain at sambahin sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos, at ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi na Amen. Amen. Amen.